Mga idol, ito yung multicab natin. Kakabitan natin ng park light. Ayan siya, bagong pintura lang yan mga idol, pininturahan ko yan. Bali nung nabili ko yan is durog-durog yan, hindi pa ganyan ang itsura nyan. Binila natin ang offset wheels, rim 13. Ayan, makikita nyo nakalabas sa body yan. Ayan o, naka-offset. So guys, dito natin ikakabit yung logo ng Suzuki, yung may ilaw sa harap. Dito yan nakalagay. Hello, good evening po sa inyo guys. Lalo na sa mga nagmamay-ari ng Suzuki Multicab sa buong Pilipinas. Kumusta po kayo? Ang topic po natin ngayong gabi ay kung paano natin i-modify ang logo ng ating Multicab. Yung logo po niya na Suzuki. So, yung po kasing multicab ko, meron siyang grill sa harap na plastic na may tatak na Suzuki. Ayan po, nakikita nyo. Pero ito pong mga letra na to, natanggal ko na. Nawawala nga yung letter I. So, bali po ang bala ko na gawing modification dito ay pailawin ang grill. Kaya ako tinanggal ang mga letra, inukit. So guys, hindi ko na nabidyohan kung paano ko inukit. Kasi medyo mahirap mag-video habang nagagawa. Pero madali lang naman. Simple lang siyang gawin. Bali, gumamit lang po tayo ng... Nasaan na yung talim nito? Nawala. Ito po guys, mawawala lang yung talim nya. Meron po siyang talim na may parang hook siya sa dulo. Pangkat po siya talaga ng mga plastic. So papakita ko sa inyo, explain ko kung paano ko ginawa. Bali, ito po yung grill ng aking Suzuki Multicab na ordinary lang po yung model niya. Hindi po siya scrum, hindi po siya transformer. So ayan po. Yan, sandal muna natin sa kulungan ng daga. So bali po, siguro naman nakakita na kayo ng mga Ford Ranger na wild truck na makakasalubong nyo sa gabi, umiilaw yung logo nila na Ford, yung pinaka radiator grill. So yun po ang naka-inspire sa akin para gawin tong project na to. Ganyan na po, balik natin gayahin. Ang ginawa po natin ay ito, lahat po ng letra na to tinanggal natin. Ayan, galing po siya dyan. Kinat nga po natin itong cutter ng plastic na nawala yung talim. So guguhit-guhitan nyo lang po yan sa mga gilid nya dito. Yan, gaganyan ninyo hanggang sa lumalim yung hukay, yung guhit nya, hanggang sa tumago sa kabila dito. Pagka maraming guhit na nangyari, tatago siya dito sa kabila. So yung mga hindi na niya kaya na hiwain, bali ginamitan po natin ng ganito, kutsilyo po yan na grinder natin yung dulo, pinakitid. So yung mga hindi kinaya nung isang cutter na to, bali
ito na ang tumapos. Bali ang ginawa ko, tinapat ko siya sa kalan, pinagbaga ko yung dulo, then siya ang pinangkat ko dun sa mga hindi nakat nung unang ginamit natin. Ito nga, meron siyang hindi maaabot. So ito yung makitid na dulo na to, yan ang magtatagpo sa mga hiwa. Paikot. So ayan po, natanggal po natin lahat, nawawala yung letter I. Bukas na lang natin hanapin. So ito pong likod, nakikita nyo po yan, salamin po yan na smoke glass na ang kapal ay 1/8 po ang kapal nyan. Ang nipis pala, hindi siya makapal, manipis. So smoke po siya. Ito po yung kamukha ng inilalagay sa mga bintana natin na jalousie. So hindi po siya clear na clear, may pagka smoke po siya. Yan, kung titignan nyo, hindi siya ganun ka clear, medyo malabo siya. So ang purpose niyan, kaya ganyan ang inilagay kong salamin, para pag nilagyan natin siya ng backlight, LED na strip light sa likod na kulay puti, hindi siya masyadong makasilaw sa kasalubong. Kaya smoke glass ang inilagay natin. So ito po pwede na sana tong ikabit, pero wala pa yung LED nating ilaw, bibili pa tayo. So maganda siguro testingin na lang muna natin sa nang gumagamit tayo ng flashlight. So kuha tayo ng flashlight. So may flashlight ko. Mga idol, di ko nakita yung flashlight ko. Oh no! May ibang option pa naman eh. Dito na lang natin itapat sa ilaw natin sa kisame. Wait lang. So ayan siya mga idol. Kita nyo naman, nababasa ng malinaw yung Suzuki. So ganyan na rin magiging itsura niyan sa pag kinabit natin sa sasakyan, pag may LED backlight na siya. So hindi naman siya nakakasilaw dahil sa smoke glass yung nilagay natin, hindi siya clear na glass. So iwasan natin makasilaw ng kasalubong guys, delikado yun. So next natin gagawin, bibili tayo ng LED backlight na strip light, kasi nga ba nito dalawa siya. Tapos hanapin natin yung linya ng park light, doon natin siya i-connect. So see you guys na lang sa next video natin. Sa next video doon natin papakita kung paano natin install yung LED backlight. Tapos ikakabit na natin to.